Kasi uninstall ako ng Facebook, ganun pala yun. Hello Mama Mary, naku meron na namang bagong group servant na nag-exit sa lokal ng Hong Kong. Mainam nga yan, maubos na lahat ng miyembro ni Bonjing at mahina. Hindi ko marinig. Yan. Lumayas na itong luluboy na ako. Ayun. At galit na naman sa akin si Bonjing. Huwag daw makikinig sa mga naglilider-lideran. Paano nga? Kasi nabubuking lahat ng mga na mga anomalya. Nabubuking yung tunay na siya. Ano pala siya? Ito pala siyang Darna! Oh. Nabubuking ka kamo. Dapat kamo sa'yo. Ang tawag sa'yo si Ismael. Bakit Ismael naman? Hindi ba malibog? Ismael. Ba't anong connection ng Ismael sa Malibog? O, di ba? Ismael. Ismael. Mael. Mael. Para medyo maganda yung bigkasin. Kaysa L. Ismael pala siya, no? Dapat ang pangalan niya. Oo, sinakamo si Ismael. Kaya galit na galit sa atin yung kasi nga, lagi natin babanatan yung kanyang asawang napakaganda. Doon galit na galit yun, yung natatawag na Japayuki yung asawa niya. Ayaw ipaano na Japayuki. Kaya nga gumagawa ng paraan yun para burahin lahat ng nakaraan ni Japayuki. Oo. Makakatuwa naman, may tagapagtanggol si Japayuki. Bakit daw kinakalkal yung pagiging pokpok niya? Iyan nga kamo yung leader kamo siya ng relihiyon Tapos siya piling banal. Banal. Yung pala sa ilalim ang banal banayod, sa ilalim ang kayod. Panayang kudkurot, panayang karungkong. Alam mo ginaw? Kumukurungkong. Magagalit na naman yun kasi lagi yung nagagalit kapag yung natatanda mo nung nakaraan. Yung inaano natin yung yung binabanggit na yung tungkol yung sa kanya yung kasama niya yung BFF niya yung siya si Ate Deng. Oo. Tapos gumagawa na naman sila ng paraan para yun yung sasabihin kumbaga wag magbibigay ng info. Wag magbibigay ng info, tagal-tagal ng panahon na yun. Siyempre, sa tagal ng panahon, kahit na ngayon namatay ang internet. Oo. Ano bang sabihin ko? Ito kasi si Danya Rason, masyado siyang napanood mo ba yung pinost ko na interview ni Julius Babaw kay Giselle Sanchez? Yung luluhuran? Yung gusto daw niya, hindi daw niya gusto si Giselle Sanchez, ang gusto daw niya sa babae ay madasalin. Madasalin naman si Japayuki. Yung gusto pala ni Danya Rason, siya yung niluluhuran. Namatay ang internet. Visit na yan. Ako, mawawala ka na naman yan. Meron kang data? Di ba nawala ng power? Ayun, lagi naman dyan na brown out. Going back, mga kapatid, ito pong si Danya Rason, kung anong binibintang kay Badong, ako daw po ay naglilider-lideran.
Syunga ka ba? Di ba nga ikaw nga ang leader? Di ba nga ikaw nga sabi mo, sugo ka ng Diyos? Sino bang Diyos ang nagsugo sa'yo? Napakarami. Subo. Subo pala, subo ng Diyos. Sinong Diyos? Baka yung Diyos sa sanlibutan. Sino ba yung Diyos sa sanlibutan? Si Satanas yun, Daniel Rason. Satanas naman sila eh. Ayun, ngayon, merong si Ate Deng ba? Di ba si Ate Deng, kamag-anak niyo yan? Oo, pero, first cousin. Dumadalo pa ba si Ate Deng? Dumadalo pa rin yun for the sake of, O, dapat interview na yan. I don't want to say anything. Interview na yan si Ate Deng. Alam mo, kahit naman siguro na sino pa ang sobrang panatiko, kung ganyan naman din yung ginagawa ni Bonjing, ikaw ba hindi ka magigising kahit sabihin mo ikaw kamag-anak ka? Tanga ka na lang kung mananatili ka sa inaano ni Bonjing na puro patarantaduhan yung pinag-aano nila, dalawa ni Japayuki. Kumbaga si Bonjing, yung utak niya parang hindi siya hindi stable yung utak niya, nakikinig siya kay Japayuki. Oo, totoo yan. Kasi parang wala na siya sa sariling katinuan, ang namamanipulate yung utak niya ni Japayuki. O, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Oh, asan ang utak niya? Asan ang pagiging niya? Professional niya. Wala na siya sa pagiging niya eh. Pero diba? Yun nga lang air conditioning system na nasira yung air conditioning system ng Central, yung chapel sa Apalit. Biruin mo, kung in-stop mo muna yung improvement sa K-Dirac at yun muna yung pinagtuunan nyo ng pansin, di sana wala kayong bakit kakatuwa? Napakaraming yung property. Tapos, bakit nila ipa-priority yun? Siyempre, ang gusto nga nila ipa-priority yung business nila instead na yung sa sinasabi nilang magtulong-tulong po tayo. Sa magtulong-tulong sa pag-build ng business nila. Di ba gago? Oo, gago nga. Kasi nga, hindi pa sila natatauhan. Maraming mayayaman na yung naghihirap. Tulong-tulong po tayo sa gawain. Gawain ni Japayuki. Kaya nga. Di ba kunyari, ikaw, nagbabanal ka. Nagbabanal ka ba yung sa harap lang ng camera, tapos, dinadalaw mo yung mga kapatid. Yung kapatid nilang dinalaw yung sa baha. Yung dinadalaw nila yan sa baha, kaya dinalaw nila yan, parang pa yan keep reminding na dalawin yung dinalaw nila sa Hagunoy. Kasi kaya nila dinalaw yon, may teacher yan sa Labardad, yung kamag-anak nun. So, kung wala kang connection, wala kang backer, hindi ka dadalawin ni Bonjing. Hindi sila dadalaw. Tsaka tingnan mo naman ang style nila. Ikaw kung gusto mong gumawa ng mabuti, kahit walang camera, gagawa ka ng mabuti, di ba? O bakit puro paimbabaw ang ginagawa? Tsaka style nila parang diring-diri sila sa kapatid. Ang tanong, nandidiri sila bakit si Bonding di mandiri sa asawa niya na Japayuki? Gusto nyo nga yun Ninanamnam Nandidiri siya sa mga kapatid ang nakakadiri yung asawa niyang napakaganda. Malinamnam nga daw. Sa bagay, mahilig siya sa imbis na matino yung kinukuha niya, yun ang kinuha niya. Yan yung sumpa sa kanya. Sa kanya yan Yun yung sumpa sa kanya na kasi mahilig sila kasi nung mga wala pang asawa, mahilig silang mang-down. Ngayon, sila na ngayon ang naging down. Hindi nga nila maituro. Asawa ko yan.
Oo, kasi dati sasabihin nila, mag-aasawa kayo, yung kayang ituro ng 5 daliri nyo, hindi yung uso lang. Oo. Yun. O siya ba na ituturo niya ng 5 daliri yung asawa niya? Ngayon na lang. Ngayon na lang kasi na-build up na siya. Pero Hindi, before, oo, ibig ko nga sabihin, kahit nung before, na ayaw nga ni Bes dyan eh. bakit ayaw ni Bes kay kay Pokwang? Pokwang ang tawag nila dyan eh. Oo nga, kasi nga, kaya ayaw, isa pa yan, Japayuki. Tapos, tinatago pa yan si Japayuki, hindi sinasabi kay Bes na may anak. Di ba tinatago yan na may anak? Oo. Oo. Ikaw ba, kunyari ikaw yung magulang, gugustuhin mo ba? Yung anak ko, pinag-aaral ko sa mamahaling eskwelahan, tapos ang mapupulot Oh, di Pokpok. ba? Mapupulot pinulot sa kangkungan. Mhm. Kaya nga pilit nga ginagawa ni Bonjing na payamanin lahat ng niya dahil yung angka ni Japayuki dahil nga kasi ang pakilala niya talaga businesswoman to at talaga rich. Rich yung and fame sa bagay fame naman. Di ba? Fame naman si Japayuki. Fame. Sa Japan, fame whore. At saka hindi si Japayuki nung panahon na mabili daw yan sa Japan. Ang nagsasabi yung ka-Japayuki niyang taga-Kalumpang. Ito nga, meron pa nga tayong meron pa nga tayong... Kumbaga, si Japayuki walang pahinga. Saglit lang, Mama Mary. Alam mo, meron tayong ano bang tawag dito? Yan, nawawala kasi ako eh. Pagka nagsasalita ako, dire-diretso ka. Wala rin preno yung mo eh. Ano kasi sabihin ko? Si Brad, Ray Barcelona, sabi niya, yung meron siyang kapatid yata ng hipag niya, kasama ni Arlene Rason na Japayuki. Alam mo, wala namang masamang maging Japayuki, Bakit din, doon, aminin lang niya. Wala namang masama, di ba? Kaso parang pinagkakaano niya, doon nga sila yumaman. At saka, doon siya yumaman, mali pala. Kaya pala sila, kasi nga mahirap sila. Bakit kung meron ba silang kabuhayan, silang magkakapatid nga, Japayuki? Isipin mo, kung may mga kabuhayan sila, kahit pa paano nagsipag-aaral sila di ba? Hindi. Kaya naungkat yan, yung issue ni Japayuki na yan, kasi nga, yung 80% ng property ng iglesia nakapangalan na sa kanya. Mali naman yung kasi member ang mga nagtulong-tulong doon Di ba gago tong si Bonjing? At saka dati, sinasabi ni Bes, di ba nung buhay pa si Bes, ito ikang lahat ng na yan, na yung mga yung mga nilang lupa na lumaki ng lumaki, nakapangalan sa membro, di ba? Ayun nga yung sinasabi ko. Kaya asan yung membro, asan na yung titulo nun na sinasabi nung sinasabi? Oo, kaya nga. Patapusin mo muna kasi ako. Sige na. Hindi mo ba ako naririnig? Medyo mahina, sorry. Kasi ganito yon. Kaya naungkat yung ni Arlene Rason kasi nga nakapangalan yung property 80% ng shares of stock sa kanya nakapangalan. Ngayon, yung tanong mo, nasan niya yung property na ipinagmamalaki ni Brother Eli na pag-aari ng iglesia? Nasa na yon? Nasa na nga ba yon? Di ba, yun ang sinasabi palagi ni Incom? Yun nga yung nakapangalan na ngayon kay Arlene Rason na 80% ng shares of stock. Kaya nga tingnan mo, ang tagal ng yung issue na yan, wala silang mailabas na dokumento na papeles na ipinagmamalaking property ni Brother Eli noon. Bakit? Inano na nga, inalter na nga, alterated na nga. Hindi sila nahihiya, ang tatapang nahiya.
Dapat Kaya nga, sabihin eh. kaya nga going back do sa sinasabi mo na na wala namang masama sa pagiging Japayuki. Wala naman talaga masama sa pagiging Japayuki. Si Maria Magdalena hindi lang Japayuki eh. Bakit naging sensational yung pagiging Japayuki ni Arlene Rason? Biruin mo, leader ka. Kukuha ka ng laspag. Bakit laspag? Biruin mo, yun yung trabaho mo, hindi ba laspag yun? Bawal sa isang makangaral ng Diyos yun. Kaya nga binubura niya, hindi daw Japayuki. Tapos, saan ka nakakita na leader ng isang religious group nasuki pala sa Pegasus? Paano hindi siya suki? Tingnan mo nga yung nakuha niya. Diba? Yung nakuha niya. membro ng Arigato. Kaya nga, yun po, sa lahat po ng mga kapatid na ngayon lang na kaka-tune in, meron pong bagong exit na group servant sa lokal ng Hong Kong, mga kapatid. At bago po siya mag-exit, nag-iwan po siya ng message sa mga GC sa lokal ng Hong Kong na nagpo-formal exit po siya. Yun po, ngayon, bakit ginagawa natin po ito, mga kapatid, itong pagsasalita ng pag-expose ng katiwalian at iba't ibang mga maling turo na itinuturo ni Danya Rason, mga kapatid. Dahil po sa amin pong pagmamalasakit po sa inyo. Kasi biruin mo, nakikita mo yung kapwa mo tao na mapapahamak, hindi ka pa rin kikibo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang dakila at pangunang utos ay ito: iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito: iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala po kaming ibang alam na may papakita po namin, mga kapatid, yung pag-ibig sa Diyos other than doon sa pag-ibig na itinuturo ng Biblia ng Panginoong Hesukristo na iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pagka pala inibig mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ipinapakita mo ang iyong pag-ibig sa Diyos na hindi natin nakikita. Ngayon, bakit po kami nagsasalita ng ganito, mga kapatid? Naninira po ba kami? Kayo na po ang humusga, mga kapatid. Para magising yung ibang natutulog pa. Oo, sabi nga nung ibang mga kapatid na nagme-message sa akin, Brad Baldong, sabi niya ganyan, ako po, hindi ko po kayo personal na kilala. Pero the way you speak, the way you talk, nararamdaman ko po yung sincerity sa mga sinasabi po ninyo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Napakaraming lumalaya ngayon sa kulto ni Danya Rason. Yamang maubos na lahat yung mga membro doon at wala nang maloko yung gago na yun. Niluloko na lang yung mga membro, hindi mga natatakot. Kaya nga, biruin mo, pinagloloko yung mga kapatid na malinaw naman. Nakasulat, malinaw. Datapwat kahimat kami. O isang anghel mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa amin ipinangaral sa inyo, ay matakwil. Kahit grade 1 Danya Rason, kayang sagutin yung na mali yung itinuturo mo Ang ginamit ng word ay kami. Diba, walang kaibuan. Diba, sinabi pa nga niya. Hindi ba, pwede ekang
Makipagdebating walang kibuan. Kasi, kaya niya tinuro yung debating walang kibuan kasi hindi niya kayang makipagdebate. Sabi ko na, kami, ang tagal ko na siyang hinamon, magdebate, gagamitin ko lang isang talata. 1844. Biro mo, ayaw niyang humarap. Daniel Rason, magpakalalaki ka nga. Tanga nga yun sa Biblia, di ba? Wala nang alam. Ang tanong, bakit nagli-leader pala siya? Ala namang alam. Tsaka bakit siya nga inano? Di naman siya talagang nakatalaga wala nga siyang kaano-ano. Tapos palagay niyo ba, meron pa bang espiritu si Bonjing na matino? Walang espiritong matino si Bonjing, no? Meron din siyang espiritu ng kabaliwan. Espiritu ng alak. Baka nga yung Area 52, ang nag-suggest pa niya, si Japayuki. Kasi siyempre, alam ni Japayuki yung kalakaran sa ganyan. Yun, dun tayo. Tsaka yung mga tao sa Brazil, puro talagang gusto, mga nightlife talaga. Talagang sky's the limit. Siyempre, nandito na rin lang tayo. We can build our own. Di ba? Oo. Kasi possible yun Alam mo naman kunyari, ang siya yung utak. Siyempre si Bonjing, alam mo naman si Bonjing, nasusisian din niya yung tita niya. Ito tita, magaling to, ganto. Tapos pabibintang na iba yung nag-handle, iba yung nagmamanage, hindi kanila. Madali naman yun Tinatanggi nga nila, hindi nga nila maamin Di ba? Kunyari, alam naman nila na masama yun. Di ba dati tinuturo nila, anyo pa lang ka ng masama. Ayun, yun. Thank you, Mama Mary, doon sa keyword na sinabi mo. Anyo pa lang ng masama, layuan mo na. Oo, diba? Anyo pa lang ng masama, pinalalayuan na. Pero itong si Daniel Rason, anyo pa lang ng masama, suki na siya. Kaya nga. Hindi ba possible na tingnan mo kung ipapag ano mo yung mga nangyayari. Bakit alam mo na nga na masama? Bakit patuloy mo pa rin ginagawa? Biruin mo, manggagawa na siya during that time. At saka ito pa, di ba dati nung panahon na merong pasalamat, di ba dati may pasalamat, kunyari pupunta ng Bicol, di ba meron ganon. Narinig mo ba dati yun yung basta hindi pa sila basta magjawa-jawa pa lang yata sila Tapos may nakakita sa kanila na kapatid na lumabas ng hotel. Na ano mo ba yun? Dati yung may nakakita, tapos sabi madumi kang maduming diwa yung nakakita kasi ganito. Pagkagaling kayo sa hotel, ano ba ginawa nyo? Nag-prayer meeting? Nag-prayer meeting sila, nagluhuran. Hindi ba? Hindi pa naman sila mag-asawa nun ano gagawin? Sige nga. Tingnan mo, kung itong si Bonjing ay nagtatalaga rin, bakit ka pupunta ng hotel? Lumuhod nga sila. Kaya nga, baka nagrosaryo. Naglubena. Ang gusto niya may madasalin naman si Japayuki, pero may lumuluhod. Nagluluhod, palaging lumuluhod siya from the beginning. Marami yung niluhuran yan. Nakpate. Sabi niya siguro ito na yung last kong luluhuran. Jackpot ako dito. Sabi niya, dati, ang niluluhuran niya mga Hapon. Nung ngayon, nakilala niya si Bonjing, sabi niya, ito na ang luluhuran ko. Jackpot ako dito. Kaya nga, sa dami ng niluhuran, pinakaigi-igi na niya yung pag-aano niya doon. Nag-rosaryo na ng todo-todo kay Bonjing. Pinaka-todo-todo na niya yung pagdadasal. Pinaka-taimtim na niya ng todo-todo. Jackpot naman siya
naman siya. Sabi ni Japayuki, kailangan ka na gagawin ko na ang lahat. Mapasa akin ka lang. Kaya tinodo-todo niya na talaga yung pagluhod. Talagang niluhuran niya na ng todo-todo. Siyempre, itong si Bonjing, kaya nawala sa ulirat. Tingnan mo, naluko. Ikaw man ang tuhuran, hindi ka ba mawawala sa ulirat? Nawala ng ulirat. Sabi siguro ni Japayuki, ito lang pala yung weakness nitong tarantado yung si Ismael. Ismael. Hindi ba? Hindi ba kung di siya nawala sa ulirat, dapat yung utak niya, ano pa rin, di ba? Ano? Iniisip niya sana na, ano ako yung kumbaga sa sakristan, di ba dapat? Ikaw ang tukso kahit saan pwede ba yung tukso layuan mo ako? Ang tukso kahit saan naroroon. Ikaw ang lalayo sa tukso, hindi yung tukso ang lalayo sa'yo. Ano yun? Yun nga yung mga temptation, kahit saan ka naroon, around the world. Biro mo, pupunta ka sa Pegasus, tapos mananalangin ka, tukso layuan mo ako. Baka nanalangin din si Bonding doon baka. Yung panahon na nandun. Siyempre, kung nandun yan, VIP yan, alam nga naman pang doon lang siya sa labas. Di maispatan siya. Oo, edi pera ng mga kapatid ang gagamitin. Oo, natural. Alam mo naman sila, puro pabintang. Oo. Ngayon, ganito. Mama Mary, pag nagsasalita ako, huwag ka muna magsasalita kasi nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Okay. Okay. Go. Pag magsasalita ka, hindi rin ako magsasalita, okay? Okay. Fine. Fine. Ayan. Kasi ganito po mga kapatid. Yan, nakakalimutan ko yung mga sasabihin ko. Going back po mga kapatid, doon sa sinabi ni Mama Mary kanina na ano kasi sinabi, layuan ninyo ang anyo ng masama. Pinuin mo, pinalalaman ninyo ang mga kapatid dun sa anyo ng masama. Samantalang kayo, lapit ng lapit sa anyo ng masama. Suki pa kayo sa anyo ng masama. Hindi ba sinasabi ninyo na masama ang mga nightclub? Hindi lang nilayuan nagpatayo pa kayo ng anyo ng masama. Kaya nga, anyo ng masama. Ay, sorry. Sige, go ahead. Continue. Ayun, biruin mo, tapos suki ka sa Pegasus. Ano bang meron sa Pegasus? Malay ba natin, hindi pa pa doon. Paano ba natin nalaman yung Pegasus? Paano ba nalaman, Mama Mary? Sa'yo ko lang naman nalaman yun. Sinasabi naman ni Kamote kung saan sila nagpupunta bakit? Sa isang halimbawa ba, si Kamote, yung pinsan niya. Pinsan din namin. First cousin. Pinsan niya yung both side, Soriano and Rason. Kasi bakit sasabihin ba nun yung kung hindi naman talaga sila nagpupunta? At saka, itong si Kamote, naban na nga siya dun kaya nga nakakapagsalita na siya ng kung ano, nire-reveal niya yung mga ginagawa niya. Kaya nga ban yan sa apalit Yung nanay niya, kapatid ni Bess, di ba? Oo. Yung tatay niya, kapatid ni Hindi, yung nanay Oo. yung tatay noon, yung kapatid ni Bess, yung tatay bali, si Kamote kasi, bali, pinsan, pamangkin, sa pamangkin na. Kasi, yung kapatid ni Islaw yung di ba si Islaw yung pinsan. Si Islaw yung pinsan, pamangkin lang siya Pamangkin ni Bess yung asawa ni Uncle Roll. Oo, pamangkin. Okay. So both side kamag-anak siya ni Daniel Rason. Yes, sa Rason and Soriano.
Sa Rason and Soriano. So ngayon, saan pa sila nagpupunta? Bukod sa Pegasus. Marami, nagkakasino pa nga sila eh. Anong kasino sila, Suki? Hindi naman niya kasi talaga specific na, exactly na, basta na-mention niya lang na gano'n. Ganito, mga kapatid, tingnan po ninyo ha. Mamaya ka po na magsasalita, ako muna ha. Tingnan po ninyo mga kapatid, ito po leader po na ito, bukod sa nagpe-Pegasus, nagkakasino din po pala. Paano mo naman nalaman yan, Mama Mary? At sigurado ka bang nagkakasino siya? Kasi nung time na yon si Kamote, nagkukwento siya kay Ate Ani, kaya naman siya kwento ng kwento ng kung ano-ano ang ginagawa nila. Kasi kinukonbinsin niya si Ate Ani at saka ako na tumao doon sa laundry shop doon sa tapat ng SM. Siyempre, kung nga para makonvince, nagkukwento ng kung ano-ano. Oo. Oo, yun. Tapos kung ano na kinuwento. Pero hindi naman exactly sa akin kinukwento kay Ate Ani. Nandun din ako. Oh. Siyempre, naririnig ko. Yun, mga kapatid, biruin mo. Yung sugo nila na bintang ng bintang sa akin. Ako nagtrabaho po ako sa casino, mga kapatid. Pero ni isang beses hindi po ako tumaya. No. Itong si Daniel Rason, hindi naman siya nagtatrabaho sa casino. Pumupunta, alangan naman pupunta ka doon, anong gagawin mo, Daniel Rason? Baka magre-recruit ng gustong mamanib. Ano dodoktrina doon sa casino? Tsaka baka nagba-Bible study siya sa Pegasus. Nagba-Bible study. Nakita mo nga yung mga lahat ng empleyado ng UNTV, puro kaklase niya. Oo, kamakailan lang naman niya itinap lahat ng mga kaklase niya, mga kaibigan niya. Tingnan nito, ngayon, si Ate Ruth Soriano, wala na, tsapwera na si Ate Ruth. Dati si Ate Ruth yung COO, yung Chief Operations Officer ng UNTV. Sinugi si Ate Ruth kasi insecure si Bonjing kay Ate Ruth Soriano. Matalino si Ate Ruth eh. Bukod sa legit na matalino si Ate Ruth, mabait talaga si Ate Ruth. Mabait si Ate Ruth. Biruin mo yung bahay niya sa Lakeshore, open sa lahat ng mga kapatid. Kailan ba naging open sa kapatiran ang mga bahay ni Daniel Rason? Wala. Ultimong yun nung pandemic, hindi man lang inopen yung kahit merong dilubyo, hindi naman ino-open yung yung ano bang tawag dito sa yung bahay yung rest house sa Kalumpang? Hindi open, alam mo ba, yung sa Kalumpang na yan, hindi open yan sa mga relatives at saka sa mga kapatid. Open yan sa mga kaibigan niya. Yung kunyari, yung kaibigan, BFF niya nandun sa Amerika, yung mga kapatid nun lahat, ina-occupied lahat ng rooms doon sa Smallville. Doon lang magaling si Bonding sa mga kaklase niya. Pero yung kadugo niya, kapatid, no way ka. Hindi ka niyang papansinin. Kahit na makita ka niyan sa daan na naglalakad, hintuan ka niyan. Nako, hindi ka niya nihintuan. Nandito si Brother Ray Barcelona pakyatin nga natin. Si Brother Ray Barcelona, yun yung nagsabi sa akin na bro, totoo po yung sinasabi nyo na si Arlene Rason Japayuki. At saka itong si Eusebio, dati nagtuturo yan sa sa Regina. Saan? Sa Regina Carmeli College. Nagtuturo yan doon. Yung sa Bulacan? Oo. Ayun, at kakatuwa nga biruin mo, ang tagal nang nawala sa iglesia ni
ano ba ang tawag nun? Si Jay Eusebio. Tapos nung nakabalik, boss ka agad siya sa UNTV. Siyempre, inaano yan ni Bonjing. Ikaw ang front. Kumbaga, ipopront niya yon pero para madali niya, siyempre, madali niyang mapasunod. Kahit yun yung sabihin niya, dahil siya naglagay. Madaling mapapasunod nga naman. Kung si Ate Ruth, susunod ba sa kanya? Hindi, kasi si Ate Ruth, kaya nga galit siya kay Ate Ruth kasi si Ate Ruth hindi niya mapasunod basta-basta. Kaya nga. Kaya, kawawa din si Ate Ruth dahil sa ginawa ni Daniel Rason. Biruin mo, buong buhay ni Ate Ruth, ginugol niya sa iglesia. Yun talaga yung literal na ginugol yung buhay niya sa iglesia. Di ba si Ate Ruth sa customs nagtatrabaho dati? Oo, sa custom. Tsaka si Ate Ruth talagang matalino. Oo, matalino talaga yan. Suryano Cum laude yan ng UP. Hindi UP ang lata, Oo, UP talaga sa UP. Oo. Hindi UP ang lata. Oo, sa UP Clark si Ate Ruth. Tsaka talagang matalino si Ate Ruth. Oo, at saka insecure si Daniel Rason kasi itong si Ate Ruth talagang nag-excel sa mga field niya na pinapasukan. Biro mo para magkaroon ka ng posisyon sa Bureau of Customs. Si Daniel Rason, palipat-lipat ng istasyon. Custom maano doon. Mataas din posisyon ni Ate Ruth doon sa custom Oo, mataas ang tsaka isang pirma lang yan, ako. Si Bonding, puro binabayaran. Oo. Puro under the table. Puro under the table. Ngayon, tingnan mo, Daniel Rason. Biruin mo, ako yung pinagbibintangan mong naglilider-lideran. Hindi, tanga ka ba? Hindi ba't ikaw naman talaga ang leader dyan? Bakit mo ako pagbibintangan leader-lideran? Hindi naman ako naglilider-lideran. Nagsasalita lang ako. Pero, tingnan mo, Daniel Rason, napapaya ka sa mga kapatid. Yung pinagbibintangan mong naglilider-lideran, mas pinakikinggan ng mga kapatid. Siyempre, namumulat yung isip ng mga kapatid. Ginagawa na lang tayong mga parang yung parang walang isip. Ano yun? Di ba parang ginagawa niyang walang isip yung mga kapatid. Tapos ngayon, yung mga doktor, parang sarcastic siyang nagsasalita ng kung ano-ano, parang inaano niya, di ba? Di ba yung mga nag-exit? Ayan, muna natin yung mga i-acknowledge muna natin yung mga nanonood ngayon. Ito yung mga nakikita kong sa monitor ko. Si Kira Yamato, si Nikki, si Brother Coach Emil Domingo, si Brother Brian Carrion ng lokal ng Cubao, si Brother Ronnie Key Point de Rosario, si Brother Greg Gonzalez, sister pala to, Sister Greg Gonzalez, si Brother Joey Gregorio ng Paris, France, si Patrick, si Brother Bong Caballo, si Sister Fatima Roas Matyong ng Dubai, si Brother Ray Barcelona, si Brother Jamel Goods ng Canada, si Sister Angie, si Sister Annalisa Mercado, si Sister Josephine Fernando, si Brother Ronaldo Fabro, si Sister Jody Valdez Cruz, si Brother Alexander Daton at si Brother Romeo Valdez. Yun lang po yung mga nakita ko sa monitor mga kapatid. Pasensya na po kung nakatunin kayo at hindi ko kayo nabanggit. Mag-comment lang po kayo para ma-shoutout po namin kayo. Congratulations again to Post MCGI Society, to Rosa, to MCGI Exeter YouTube channel, and to all of you mga kapatid. Congratulations to all of us Exeters dahil mga kapatid, yung pong laban po natin ay nagtatagumpay mga kapatid. Ayun, sabi ni Brother Sed Watashi,
Pa-shout out. Ayun. Shout out sa'yo, brother said Watashi. Mga kapatid. Ayun, shout out natin si Ate Deng. Shout out mo si Ate Deng. Baka itimalag na yun. Wala na kamong naniniwala sa inyo, Bonjing. Nakakagigil pa kamo kayo. Nakita mo si Japayuki, di ba silang dalawa yung host? Oh, namamali yung mga ano nila, pinagtatawanan pa. Sarap sampalin eh. Shout din natin si Sister Wilma Bulbulizer. Si Uncle Rolly, wala na lang din magawa eh. So, shout out mo si Rolly. Alam mo naman si Uncle, wala na lang din magawa, pero ewan ko sa kanila. Pero Uncle, kamusta ka na? Sabihin naman yan wag magbibigay ka ng kung ano-ano. Si Uncle Rolly ang taga saway. Kunyari, meron akong nalalaman info, tatawagan niya yung isa. Wag mo na kang ganto, wag ka nang nagbibigay ng info. Bakit? Bakit nila pipigilan yung isang bagay na alam mong totoo? Dapat pagka nga totoo maging matapang ka. Pagka kumampi ka sa masama, ganun ka rin. Oo. Shout out natin yung kausap lagi ni Uncle Rolly. Shoutout mo na. So, may karapatan mag-shoutout sa kanya. Ayoko yung shoutout. Shoutout. Hindi niya matitiwalag yung mga yan. Pag I-shoutout mo si Ismael. Shoutout kay Ismael. Sino ba sasabihin ng mga kapatid? Sino si Ismael? Si Ismael po, siya po si Danya Rason. Bakit po Ismael? Tinatanong ko kay Mama Mary kanina, bakit Ismael? Anong kaugnayan niya? Ismael, Mael daw po kasi si Danya Rason. Alam niyo na po siguro yun, no? Mael, malibog. Kesa sa El, Ismael. Sige, ako na ang shoutout. Isa-shoutout ko na ba si Attorney? I-shoutout mo si Nips to Nips. Wala na si Nips to Nips, pareho na silang natutulog. Ay, hindi pala. Si shoutout kay Daddy. Hello Daddy, miss mo na ba si Badong? Hey! I-shoutout mo si Manok na Pula. Si Manok na Pula, si Joey Boy. Hello Joey Boy. Hey, nanonood lagi si Joey Boy kay Badong. Hey! At sabi ni Danya Rason, naku, wala akong time manood sa mga ganyan. Uy, bakit ka mo gigil na gigil ka mo? Pagka panay ka pasaring. Kung di ka nakikinig, bakit yung pasaring mo, ultimo yung doktor na guest mo, bakit alam niya kung di siya nakikinig? Oo, at saka yung biro mo, sasabihan niya yung mga doktor na nag-exit na mangkepwing lang. Oo, di ba? Yun nga sinasabi niya, si Mang Kepwing, ikaw ka mo. Ikaw ba, Danya Rason, ano ka? Kung mangkepwing itong mga doktor na nag-exit, biro mo, pagkatapos ninyong pakinabangan, sasabihan ninyong mangkepwing, ikaw nga. Siya ka mo, ano ka mo ang tinira mo? Ayun, sabi ni Sis Popot Manimbo, shout out mo si Caroben. Bakit maraming matatandang kapatid naman ang lumalayas na Pagka si Angel Ruben ang itiniwalag ni Danya Rason, malatagas ang lahat ng mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez. Marami nang susunod. Yaman lang din na sinabi ni Sis Popot Manimbo, shout out mo si Caroben.
Uncle Ruben, pinapa-shoutout ka ni Sis Popot Manimbo. Kumusta ka daw po? Kenips to meet. Kenips to nips. Wala bang magsashoutout? Uy, fairness naman, mabait naman din si Daddy. Nahahawa na rin siya kay, sumusunod siya. O, paakyatin natin si Popot Manimbo. Ito, pag nakausap mo rin si Popot Manimbo, wala kang gagawin kundi tatawa ka na lang ng tatawa. For na lang tayo tatawa. Sabi, naluluko na kayo mga yun. Naluluko na. Wag niyong pinagpapapakinggan yung mga yun dahil yun nag-iimbento lang. Sabi sa atin ni Bonding, wag niyong pinagpapapakinggan yung mga yun dahil yun naninira, nag-iimbento lang yun ng mga kwento. Sabi ni si Nelly Di Alanta, hello to both of you. Na-miss ko mga tawa nyo. Keep safe and God bless. Gusto ko lang yun, yung mga tawa nating magalpak. Sabi ni Matashi, shout out kay Zoren na kumakain ng halal. Nagbabasa lang po ako ng comment, ha? Malamang kumakain na rin yun ng buntot. Uy! Hindi ako sabi niyan, ha? Si Ismael. Kain buntot. Kasi, bakit bulag na bulag din siya? Oh, di ba? Oo, change topic. Hindi natin pwedeng idamay yung si Brad Soren. Wala namang kinalaman si Brad Soren. Ayan. I-add ko lang ito si kapatid na nasa Dubai ngayon. Kapatid na nasa Dubai, meron akong sinend na invitation sa'yo. Halika, akyat tayo, akyat ka at magkwentuhan tayo. Masarap din itong kausap. Kain buntot lang kamo yung tong si Yes. Ba't madilim na dyan? dito? Oo. Walang ilaw namatay Buksan mo yung bintana mo. Ha? Buksan mo yung bintana mo para maliwanag. Di ba maagang gumagabi? Maaga na palang gabi. Ayan, may ilaw na. Meron akong ito. Akitin natin itong nasa Dubai. Ewan ko lang kung makakaakyat siya. Galit na naman yan sa atin si Bonding. Oo, biruin mo. Kung di naman siya tanga, pero mo sasabihin mo sa tuwing pagkakatipon, meron kang inaaway sa pagkakatipon mo. Ba't hindi, sabi nga nung kapatid na milyonaryong nag-exit, sabi niya, ba't napakadali lang naman pong solusyonan yung problema? Bakit hindi po niya i-settle, harapin in private? Sabi niya ganyan. Kesa mag-run siya, araw-araw ng pagkakatipon sa inaaway niya po yung kaaway niya. Kung sinettle niya na po yun, di natapos. Kasi nga mataas ang pride. Ayun, mataas yung pride kasi ni Danya Rason. Yun po yung totoo, mga kapatid. Mataas po ang pride ni Danya Rason. Siguro, pati yung damit niya, labas sa pride.
Merong Pride na detergent? Pride na sabon. Oo, may Pride na sabon. Ewan ko lang kung meron pang Pride ngayon na sabon. Meron. Meron pa ba? Meron. Sabi ni Sister Cassandra Marco Rodeo, may binalita kanina yung UNTV na not FDA approved products ng Thailand. Gusto ko nga sana i-comment yung FDA approved products ng MCGI. ICE. Yun. Hindi naman yata ano yun eh. Biruin mo, magbabalita kayo sa UNTV na mga non-FDA Food and Drug Administration na mga products from Thailand. Samantalang yung mga produkto nyo sa MCGI, hindi naman FDA approved din. Paano kasi ang inaano nila, kung galing sa kanila, hindi na kailangan ng FDA. Yun. So, pakyatin na natin si Brad Ray Barcelona. Kanina daw, busy siya. Sabi ni si Brad Popot Jupot, hindi po mataas ang pride. May tinatago po kasi si Bonjing. Ayun. Bukod po yan. Pareho po yan, Brad Joey Gregorio. Bukod po sa mataas ang pride, meron po siyang tinatago. Ano ba yung tinatago niya? Yung lawit niya. Yung lawit niya kakaturanggot. Yung lawit niya. Ganto. Akala gabraso ganto lang pala. Ganito ba? Ganito ba? Ang laki-laki pa niya ang tiyan niya. Di lalo na niyang nakita yung best friend niya. Sabi niya na ni Mr. Jody Valdez Cruz. Shout out sa Team Pop, yung Post and Ponder at kay Miss M. Yan. Shout out po sa inyo, mga kapatid po namin na kasama sa pakikipaglaban na ito, yung pong mga kapatid sa Post and Ponder na pinangungunahan ni kapatid na Elios at kapatid na Logix at ni Sister Patricia. Yan. Shout out po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Team Post and Ponder. Ayun, shout out mo na si Uncle. Binasa ko yung ni Popot. Shout out kay Caro Ben, sabi niya ganyan. Uncle Ruben, kumusta na po ba kayo? Kumusta na po ba yung ini-invite nyo? Taga doon yun, doon yung inano ni Bonding, yung nag-visit siya doon sa may baha. Oo. Taga doon yun Tago na eh. Oo. Hindi naman niya pupuntahan din yung kung hindi pa ni-remind. Alam mo naman sila, kailangan yung dinadalaw nila minsan, tsaka may teacher pala dun sa Labardad. Teacher sa Labardad yung yung apo. Yung apo. Oo. Teacher dun yun. Kaya kumbaga, nakulitan na lang. Kare-remind. Pakyatin natin itong matandang kapatid na to na umakyat na to nung nakaraan si Sister Josephine Fernando ba Fernandez? Kapatid sa Santa Maria, Bulacan yata ito, kung di ako nagkakamali. Ito, marami ding sasabihin ito. Matandang kapatid ito. Mga matandang kapatid, siyempre marami nang alam yun. Oo, maraming alam.
ngayon nga, sinisiraan na rin yata sila na baka pinagsasabihan na rin tik-tik. Pero mo, yung kapatid na group servant na nag-exit sa Hong Kong, sinabihang tik-tik. Ano ka mo, ititik-tik ka mo sa inyo? Kaya nga. Meron ba ka mong katik-tik-tik-tik? Mahilig kasi silang magbasa ng tik-tik. Mga family porn. I-shoutout natin si Kuya Don Kapulong. Kuya Don, kumusta na yung mga VHS mo? Kamusta na nga mo yung mga Betamax? Betamax. Mga family porn Sabi ni Brother MJ Castro Mabasa. Shout out Brad Badong and Mama Mary. Myra, baka alak yang nasa likod mo, Brad Badong. Ha ha ha. Ano po yan? Mga juice. Ayan mga juice. Shot puno. Shot puno. Wala namang masamang mag-shot puno. Sila nga nagsa-shot Oo, at nagkakasino pa. At nagpe-Pegasus pa. Kaya dapat sabihin mo, kala nyo kayo lang Sabi ni paring ang lagay kayo lang marunong mag-shot puno. Sabi ni paring K. Ocampo, hello, watching from Calgary, Canada. Sabi ni Brother Ronnie Kipondo Rosario, taga Baliwag, Bulacan po bro, si Sis Josephine. Sabi ni Jody, Sister Jody Valdez Cruz, balahibong pusa ba yan? Ano yung balahibong pusa? Balahibong pusa? Ano yun? Bata pa? Artiwa, sugat ni Nena. May alagang pagong. Si Nena, may alagang pagong. May alagang pagong si King Kong. Si Nena, may alagang pagong, may biyak sa likod. Ano alaga ni Bes? Ang alagang Bes. Kaya laging kinakanta siguro ni Bes yung hawak. Himasin. Ano yun? Yung kanta na yun? Himasin mo ang iyong alaga, maging aso man yan o pusa. Ang lagi siguro alam ano si Bes, di ba? Allergy yun sa yung ng aso Tsaka pusa, baka ibang pusa yung nalaga. Aso pusa. Pusang sumusunod. Pero nalaga naman siyang aso. Malaki pa nga yung alaga ng aso malaki ulo. Pitbull yun. Pag naririnig ako nito, tawa ng tawa sabi na, what happened? Marami siyang alaga. Di ba yung alaga ng asawa ni Bes, dalawa yung isang bulldog at saka isang pitbull.
Galit na galit. So, yung tarantadong dalawa na. Nagsama na naman. Diyan lang kakagaling yung dalawa na yan sa katarantaduhan. Kaya nai-stress sila pagka nagtatandem tayo eh. Ako ayan, naka-live na naman yung dalawa. Mahilig ka mo kasi sa kayo sa porn. Nare-reveal tuloy yung kanilang mga collection. Mga Pornhub collector pala. Kasi nagtataka nga ako noon eh. Nagtataka talaga ako. Biruin mo nanay ka ng sugo. Tapos meron kang picture na para kasi Rosana Roses. Natatandaan mo ba Kasi gusto niya maging Viva Hot Babes. Diba natatandaan mo ba yung picture ni ni Kuala Lumpur? Oy, naka-90s. Nakapamewang pa. Nakapamewang pa. At nakalupoy ang buhok. Pang ano din yan? Pang ST. Anong ST? Anong ST? Gustong mga ma-discover eh. Gusto palang maging mga Viva Hot Babes. gusto niya gayahin si Gardo, yung machete, siya kamo si Machakoy. Si Ismael, si Machakoy. Ang pangit namang machete nun, nakabura lang mata. Kaya nga siya na si Machakoy. At saka, di ba gusto ang idol na idol nun sa action si si Fernando po. Nakita mo nga, pagulong-gulong tong si Bonding. Pagulong-gulong, parang si Raulo. Para silang dalawa, trying hard naman din tong si Matutina. Oo, bagay sila, si Matutina, tsaka si Para silang dalawa, trying hard. Tarantado nga, sarap ba rin? Kanina merong nanonood na Diakono. Hindi ko lang siya sinout out kasi baka siya, ma-auto-balag. Active Diakono pa yun. Kaya siya nagagalit. Nare-reveal yung ganyan, yung mga collection niya. Eto pa. Huwag kayong makikinig. Alam mo ba yung alam mo ba yung mga apo? Yung mga apo, yung royal family, mga apo, meron silang ewan ko ba kung pwede ko sabihin? Yung apo? Ilan lang naman ang tunay na apo. Sila lahat, silang mga apo, meron silang mga sex toy, yun na lang. Para hindi masagwanting pakinggan, meron po silang mga sex toys. Yeah! Kaya nga, tingnan mo, parang puro talaga sila mga Tapos, meron nga nagkwento sa akin, nililinis daw niya yung kwarto ng mga apo. Sama-sama sila kasi dati nung isa pa lang yung bahay sa Brazil, yung 155 Rua dos Lambares. Sama-sama yung apat na apo doon, si Daryl, si JR, si Dog, si Jot. Apat sila, sama-sama sila sa isang kwarto. Nililinis nung kapatid. Ngayon, nung nasagi yata niya yung laptop ni JR Kulit, nakita niya gay porn. Puro gay porn yung laptop. Si Chupaeng. Chupaeng. Miyembro ng federasyon.
Miyembro pala ng federasyon tong ano na to. Ah, Ano po? Tarantadong mga yun. Mukhang lalaking lalaki. Yung pala berde ang dugo. Oo. Mukha siyang tomboy. Mukhang tomboy. Yung pala mahilig pala sa ano. Hindi pala ang gusto pechay. Ano ang gusto? Ang gusto pala baterol. Uy, masarap yung batirol. Kapalating batirol. Puro wala. Nakita mo nga, saan ka naman nakakita? Puro sila mga, tapos mga pagka nakita ka na lang naka-sexy yung pala mas worse pa sila. Samantalang dati si Japayuki, nami-meet na lagi yun lagi yung naka-pek-pek short, kaya gustong-gusto niya yung nakikita si Japayuki, lagi naka-pek-pek short. Nahumaling pala sa pek-pek short. Di ba nga siya din meron siyang picture na naka-pek-pek short siya? Si Bondi. Si Ismael. Si Ismael, baka nga nag-aagawan pa sila ngayon sa bikini. Akin to, akin to. Pabintang na ng bababae yung palakan niya. Para hindi daw halata. Pabintang na merong binibilihan na tibak, yung pala para sa kanya. Pabintang na chick boy, ang tarantado. Boy lang pala. Ngayon, nakikipag-agawang pa siya sa string bikini. Sila dalan siya pa yung galit na galit sa atin si Japayuki. Patahimikin yung dalawa na yan, patahimikin nyo yan. Kung tayo nadudukot lang, nadukot na tayo. Babayaran namin kayong milyon-milyon. Burahin mo yung dalawang yan. Patahimikin mo yung dalawang yan. Oo, naku, malamang tayo natahimik. Akala niya, mapapatahimik tayo ng ganun-ganon, no? Meron nga Tarantado ka mo kayo. Hindi ka mo kami natatakot. Tarantado ka mo kayo. Meron nga Marunong din ka mo kami lumuhod. Oo. Meron nga akong kausap na lawyer kanina. Sabi ko nga sa kanya, asip naman ganun na ako ka-importante para ipa-extradite ako. Hindi naman ako public enemy. Ang mga ipa-extradite lang, yung mga public enemy. Kaya nga, masyado ka kamong, baka ikaw kamong ma-extradite. Mawawala ka na kamo sa Pinas dahil magtatago ka. Oo. Kasi, kaibigan niya si Villanueva. Oo. Wag na natin yun, bahala sila doon. Biruin mo, ayan, meron na naman ako sasabihin na wala na naman. Biruin mo, yan, nawala na. Wala na sasabihin ko. Ay. Mahirap lang tumatanda. Tarantado ka mo kayo, Mael, ha? Kala nyo ka mo, magagapin nyo kaming dalawa. Hindi. Hindi nyo kami mag-agape. Lalo kayong magagalit pagka kami tama ng tawa.
Lalong galit na galit yun eh, pagka tayo tawa ng tawa, yung... Lalo na si Japayuki. Naku, ayan na naman. Sabi niya. Ayan na naman yung dalawa. Ako na naman ang topic. Ano naman yung topic? Sabi niya. Eh, talaga ka mo, ikaw ang pinupunteriya namin. Oh, mabubukod Picture. naman yung pagluhod ko sa sa mga Hapon. Oo, niluluhuran niya. Kaya nagro-rosaryo. Nagro-rosaryo. Sa may kumpento. Nadali si Japayuki ng makinang ng malaking makina. D6 si Bonding maliit lang makina eh. Kasi nagkaanak siya sa hapon eh. Kaya maliit lang. Hindi umabot. Kailangan siguro ng tirirate. Eh ngayon, lumaki pa yan. O, patay na nun. Hindi na aabot lalo yun. Dahil parang eh. Kailangan na ng kalso. Baka mamaya. Yan na nagalit yun. Nagmamalaki ka, malaki. Ang gustong-gusto pa naman niya, magaling, mahilig daw madasalin daw. Panay naman, panay ang dasalin Japayuki. Breakfast, lunch, and dinner. Sumobrang madasalin naman. Baka lumagpas sa langit. Tarandaan Japayuki yan. Galit na galit siya pag si Japayuki. Kaya dapat ang titirahan lagi natin si Japayuki. Kasi napapahiya siya eh. Ba't kasi yun ang kinuha mo ka mo? Ang dami namang dyan sa Channel 4. Yung si, alam ko dati naling sa kanya yung si Luella. Sino? Yung anchor, yung din na si Luella. Luella. Di Cordoba? Na-link ba sa kanya yon? Kasi dati noon, sabi, narinig ko lang, sabi, nagkaroon daw ng anak. O ba't masasabing ganong nagkaanak kung dinaling? Mali. May naringgan lang ako ng gano'n na paano magkakaanak? Eh, siyempre kung si Pansit nagkaanak yan, natural kukunin yan, di ba? Oo. Ewan ko lang, siguro hindi niya gusto yung mga matitino at gusto niya talaga doon sa mukhang talagang bibigyan siya ng intensity 10, mga ganon. Siguro mga gusto niya talagang gigibain yung sasakyan. Gumigiba na sasakyan. Naglabas ni Ibang Tingin. Nawala na lang ulirat. Hindi ba? Target nga talaga siya ni Japayuki na talagang mawala yung ulirat niya. Talaga. Mawala sa katinuan. Kumbaga parang abno eh. Aalisin ko sa katinuan tong tarantadong bonding na to. O hindi ba natulala? Sumunod. Kasi natulala. Pinaikot siya ng panaikot. Nadali siya ng disiksta. Magaling mga ambiyada si magaling mga ambiyada si Japayuki. Sabi ni Vivian. Nadali ng quinta de sexta si Japayuki. Sabi ni Sis Vivian, lagi tuloy may lindol sa Pinas. Kaya nga yan kamo, inaanin mo na kamo.
Hindi ba birthday niya, lumindol? Oo. Baka nag-ano na naman sila, nagniig na naman sa sasakyan. Si Matutina tuloy, naging fame tuloy. Matutina eh. Ay, ganyan pala boses ni ni Mrs. Arlene. Parang si Matutina. Lalo magagalit yun. Kaya meron bagong pangalan si Skippy. Matutina. Kasi dati, hindi naman talaga sinasama yan si Skippy kahit saan eh. Tingnan mo si Skippy, kahit ikaw nung nandun ka nakatira, di ba pag kami nag-aya dyan ng yung mga high, na mga tao, hindi sinasama si Skippy. Oo. O ngayon, dahil puro member lang naman ang kaharap niya. Kahit yung mga magulang ni Danya Rason, hindi naman sinasama kasi alam niya, yung mga magulang niya, palingkera. Oo, hindi sinasama. Walang sinasama. O, maski asawa, hindi nga sinasama eh. Alam niya kasi ni Bonjing na palingkera yung mga magulang niya. Kaya itong si Skip, hindi pinag-aaral pa yan ni Pansit para maging sophisticada. Wala rin. baka nami-miss yung sumasamba siya. Lumulod. Lumulod kayo, kay... Yung pala, nagro-rosaryo. Parang yung madre. Merong bagong sakristan. Sabi niya, ano po yung, nyo, apelido? Sabi nung madre. Ay, sabi nung yung lagi nyo hong hinahawakan. Ito sa sakristan. Yung madre pala laging hawak. Bayag. Bayag daw yung apelido. Tarantado. Yung pala laging hawak. Bayag, hindi rosaryo. Nabuking tuloy. Tara si Japayuki. Nagdadasal ng taimtim. Anong hawak? Itlog. Golden egg. Golden egg yun eh. Kasi naging instant rich yan. Hindi ba? Baka century egg. Century egg. O, tingnan mo. Sabi siguro ni Japayuki, kaya dapat pakadasalan ko to ng maigi. O, binali niya ng husto eh. Magaling mga ambiyada si Japayuki. Nadali ng kinta. Nakapel. Japayuki ka kamong tarantado ka. Kaya tuloy, hindi naman dapat madadamay si Japayuki si Arlene Rason. Kaya lang, paano siyang hindi madadamay? Yung property ng iglesia nakapangalan sa kanya, 80%. Yun. Matapang din ang hiya, Dapat sinabi niya sa sarili niya, hindi, baka magalit yung miyembro pa. Sa miyembro talaga yan, di ba? Din talaga siya, nag-i-interest. Sakim din ang gago. Trantado ka kamo, sakim ka na sa tarugo, sakim ka pa rin sa... sakim ka pa rin sa sa... ari ng iba. Sa bagay, iniwanan nga niya yung hapon di ba? Oo. Nang dahil sa sa karangyaan. Doon sa hapon, million lang. Dito kaya nga sabi niya siguro, naku, iwanan mo na nga kita arigato.
Arigato, paklibuto. Iwanan mo na kita, arigato. Dito muna ako kay ano, dito muna ako magpe-prayer meeting. Nadali ng prayer meeting. Di ba dumaatan nga sila ng pasalamat eh. Sa Bicol nagpupunta sila sa hotel kundi bubugok. Nag-advance prayer meeting sila. O, tingnan mo nga, tapos pag nakita ng miyembro ano yun, masamang diwa dahil nakaano, ano yun? Anong gagawin mo sa motel? Yung nagtinginan lang kayo? Baka naman nagkulutan sila. Kinulot. Kulot na nga kamo yun, kinukulot mo pa. Baka inunat. Kaya tayo hindi nakapag-live. Sabi siguro, ay, buti na lang hindi nakapasok kayo sa maraming pagkakataon na hindi fail. Sabi siguro, salamat, hindi nakapasok yung gago. Kaya nakapagpahinga sila ng 1 linggo. Ay, maano na yung empty bat na, na lang, 10%. O, sige. Anong oras na ba? Sige po mga kapatid, bye-bye po. Mamaya sige po, hasta la vista. Tatay ko po mamaya, kakausapin ko po yung kapatid na dapat na bisita ko nung nakaraan kung pwede kaming mag-live. Siguro po pwede na siya makaakyat ngayon. Sige po mga kapatid, bye-bye po. Hasta la vista. Kaya, ba't tayo mamatay?